Yung ating i-cover up ang kanyang lumang tattoo na ginawa noong dekada 90. At ngayon ginagawa na natin ang ating pattern para sa ating Polynesian cover up. At ganito po ako mag-cover up, lalong-lalo na po pag Polynesian ang ating ginagawa, no. Mas nag-enjoy po ako na fini-freehand na lang yung design. Well, hindi ko naman sinabing mali ang pag-stencil ng Polynesian, ano, pero mas better pa rin kasi pag ginagawa mo is freehand dahil mas nakukuha mo yung flow ng design, lalong-lalo na po sa mga kurba, sa mga muscles, sa mga calf. Ayan, mas madali po siyang ihulma sa kanyang katawan. So bali mga katintang, ginamit po nating needle dito is 9RS. Yes, tama po kayo. 9RS po, round shader ang ating ginamit sa ating pag-outline. Bakit? Dahil mas crisp po at mas makapal. Lalong-lalo na po pag gumagawa kayo ng alam mo yon, yung mga malaking piece at puro liner, puro linyahan ng tirada. Para sa akin mga katinta is round shader po ang mas magandang gawin. Well, based on my experience siguro is na-master ko na rin or nagamay ko na rin gamitin ang round shader sa pag-outline. Well, pwede namang gumamit ng round liner, no? Pero mas manipis kasi siyang gawin. Kumbaga, ilang pasadahan pa bago mo makuha yung lapad na gusto mo sa paggawa, lalong-lalo na sa mga Polynesian. At gumamit din tayo dito ng 15M1 Magnum para sa shading. At yan, ginagamit nyo na po dito yung 15M1, lalong-lalo na po sa pag-shade ng mga character or sa subject natin, paggawa ng depth, ng shadowing. Ayan po, ang ginagamit natin is 15M1. At sa ink naman mga katinta, gumamit po tayo dito ng Artec Triple Black. Ayan, sinubukan po nating gamitin kung maganda ba, lalong-lalo na is gawang Pilipinas po yung ink na yan. At suportahan natin ang local products, lalong-lalo na po sa tattoo industry.